Ikaw ba ay marupok tuwing may nakikita kang 10-10, 11-11, and 12-12 na sale? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang 10 common shopping mistakes na dapat mong iwasan. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there! This is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sobra ako excited na ito. Napag-uusapan po natin ang isang topic na kailangan po natin malaman. O, ikaw ba ay guilty sa shopping now, pulubi later? O, pumasok ka lang sa mall, paglabas mo, broke ka na ulit, di ba? Tinignan mo lang yung app, nag-scroll ka lang, mami yung content, may in-add to cart ka, di ba? Agad! Nako, alam mo, mahirap talaga umiwas sa mga bagay na ganun, lalo na kung ikaw ay marupok. Di ba? Yung parang nabubudol tayo eh. May nakita lang tayo, mahilig tayong maggala. Kaya mga friendship, may mga shopping trap po tayo. Number 1, guilty ka ba sa shopping mistake na ito? Mindless impulse buying. Kahit wala ka sa mall, pwede ka rin maging biktima dito. Ha? Paano? Eh di online. Tingin ka lang, mami yung content, may nag-live selling na, ganda, O yung simpleng-simpleng tingin mo, tapos check out ka na. Diba? Ang malala pa dyan, kapag dumating yung order mo, wala kang pambayad, di naloko na. Kasi impulse buyer, kung hindi mo makontrol to, it can lead you to overspending. Ang payo ko sa inyo, ganito. Gamitin mo yung 30-day rule. I-add to cart mo. Pero wag mo i-check out 30 days. After 30 days, check mo ulit. Kung may nginig pa at kailangan mo, kung may nginig, kailangan mo at may pera, check out. Pag wala, wag mo na. Di ba? Number 2, falling for yung tinatawag nating sale. 20% sale, 50% sale, mga ganun ba? Hindi ba kayo nagtataka, walang katapusan na sale? Parang normal na sa totoo lang Nagkikreate lang po, ito lang, ng sense of urgency ang mga nagbebenta. Ito yung tinatawag natin na budol factor. Oo. Kami ni Mrs. na, pumunta kami ng mall, sweet na sweet kami, naka-HHWW kami. Ano HHWW? Holding hands while walking. O SS pa. Ano SS? Swaying pa. Hindi ko pinapakawalan ang Mrs. ko, lalo na pag may nakita akong sale. Diretso lang tingin. Diretso lang. Number 3. Bakit ka nabubudol? Shopping without a list. Guilty ka ba? Yung parang papasok ka na wala kang predefined items na kailangan. Pumunta ka ng supermarket, pumunta ka ng palengke, wala kang listahan. Ang nangyari, tingin-tingin ka, tapos kung anong nagustuhan mo, bibili ka. Diba? Nag-overspend ka. Naghahalo na kasi yung needs mo versus yung wants mo. Diba? Kaya it's important na kumuha tayo na listahan bago tayo pumasok para kung ano sa listahan, yun lang dapat ang bibilhin. Number 4, guilty ka ba kung bakit nag-overspend ka? Yun nga, ignoring a budget. And speaking of budget, ibig sabihin po ng budget, naglalagay ka ng spending limit because you can spend beyond your means. You cannot spend the money that you do not have. Kaya nga nasisira ang budget natin. No offense man, ang hilig kasi natin gumamit ng credit card. Kasi yung credit card po, kahit na mag-over budget ka, hindi ka naman pipigilan. Sa matter of fact, gusto ka pang mag-spend over budget. And you can prevent this from happening. Kaya kailangan po, suggestion ko, kung may problema po kayo sa overspending, magdala na lang kayo ng cash. Kung ano lang cash ang pwede mong gamitin, yun lang ang gagastusin. Number 5, guilty ka ba sa shopping mistake na ito? Emotional spending. Pag nainis ka, bumibili ka. Pag excited ka, bumibili ka. Pag stress ka, bumibili ka. Ginagawa mong parang retail therapy. Because you're using emotions. Alam mo, pag emotional spending ka, maniwala ka, mauubos talaga ang pera mo. Kaya imbis na napupunta sa ipon, saan napupunta? Sa feelings mo. Kasi sinasabi mo parati, bakit? Deserve ko to. Yung kaka-deserve mo, kaya nauubos ang pera natin. Naka 1 to 5 na tayo. Sino pong guilty dyan? Pakitype lang ni word na guilty. Ikaw ga, Joel Sarangani Jr., guilty ka ba? Asis and Miss Sha TV, are you guilty of overspending? Number 6, kung bakit nasisira ang ating budget, nag-overspend ka, because you are not comparing prices. That's a big shopping mistake. Na hindi ka na tumitingin sa presyo, kukunin mo na lang, hindi mo na mamalayan that there's a cheaper option. And how many times na umikot ka, nakita mo na mas mura, ay grabe. Tapos nagsisisi ka, yung tinatawag nating remorse buying. Number 7, fearing generic brands. Gusto mo parati branded. Again, I have nothing against people who buys branded, kung afford mo. Ang pinakamasakit niyan, hindi mo na-afford, pinilit mo pa yung brand na gusto mo. Hindi mo naman alam, hindi yung generic, di ba? Like for example, itong bomber jacket na ito, di ba? Mamahalin, di ba? Iponaryo jacket to, di ba? Alam mo ba, magkano lang to? Less than 500 lang yan, di ba? Wala saan yan, sa nagdadala yan. Generic yan. Kaya ang sinabi ng mama ko, hindi ko makalimutan, anak, di ka bumili ng branded, huwag ka mag-alala, dahil ikaw ang brand. Number 8, guilty ka ba sa shopping mistake na ito? Disregarding also quality over price.
Hindi lahat po ng mura ay maganda. Mura nga nabili, pero masirain naman. Kaya minsan, check rin po natin na mas maganda na bumili na tayo ng quality. Minsan lang, medyo may kataasan ng presyo, pero magagamit mo na pang forever. Kasi ang hirap kasi kung bumibili po tayo ng mga mura nga, sirain naman, paulit-ulit lang. Kaya nasasayang po ang ating pera. Number 9, shopping mistake is this: ignoring the true cost of ownership. Anong ibig sabihin na true cost of ownership? Hindi porket nabili mo na siya, sa'yo na. Anong ibig sabihin? Ang perfect example niyan, ang pagbibili ng motor at sasakyan. Hindi porket nadadrive mo na yung motor at nadadrive mo na yung sasakyan, iyo na. Bakit? Kasi hinuhulog-hulugan mo pa yan. At oras na hindi mo mabayaran ang hulog, ano mangyayari? Hindi na iyan, babawiin na sa yan. Ang tawag niyan ay mareremata. Mafo-foreclose. Kaya kailangan isipin po natin na pag tayo po ay bumili, di ba, nag-shop tayo based on impulse, hindi pa tapos yan. Hanggat hindi to bayad ng buo. And last but not the least, shopping mistake if you are guilty of this. Yung shopping without a purpose. Kung the reason why, kung bakit naubusan ng ating pera, kasi pag bumili ka, dahil trip mo lang, dahil want mo lang, di ba? Para ma-experience mo lang. Kaya nga, bago tayo bumili, lalo na kung kapos ang ating budget, kung hindi pa masyado marami ang pera mo, tanungin mo, ano bang purpose nito? Ano bang pakinabang ko? Para ito ba ay nakakabuti sa akin for the long term? Or para lang maangas akong tignan? Para makasabay ako sa trend? Yan yung parating tanong para ma-in lang ako. Kung ang sagot nito, makakatulong sa iyo, it will make your life better, comfortable, it will make you more efficient, more productive, by all means. Pero kung hindi, pag-isipan niyo muna. Kaya nga sa 10 shopping mistake Kaya nga from 1 to 10, saan po kayo guilty? Kaya huwag kayong magtataka. Kung hindi kayo nakakaipon, financially stressed po kayo, baka guilty kayo sa 10 shopping mistake at dapat natin iwasan. Let's make the most out of our hard-earned money. Huwag natin sayangin. By avoiding itong 10 shopping mistakes, you'll eventually realize na may matitipid ka pala, may maiipon ka, at may mapang-invest ka. The time to start is now. Sana naman ang naliwanagan po kayo, na-encourage na naman po kayo, mga friendship. Sa episode natin to, maraming salamat sa pag-tune in. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.